Tara at mag-moto camping ulit tayo. Ngayon ay pupunta tayo sa isang sikretong paraiso dito sa Pangasinan. Ito ang unang beses na magka-camp tayo ng solo sa tabing dagat. Ano-ano kaya mga challenges na haharapin natin at ang mga kakaibang bagay na mararanasan natin. Uy, nagpaparamdam guys, kumukurap-kurap yung ating Ayan o. Kung chill moto camping ang trip nyo, tara at samahan nyo ako sa aking kwento. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Nandito tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Dahil ito mga nakaraang araw, panay ang ulan sa hapon, laging merong thunderstorm. So naisip ko, camp tayo sa dagat. Kasi pag ganyan masama ang panahon, masarap mag-camp sa dagat. Kasi pag bundok o gubat, maputik. Kapag ilog o falls, may risk na tumaas yung ilog. Matrap tayo, kaya ma-flash flood. Pero pag dagat, kahit gaano kasama ang panahon, masarap sa dagat. Doon tayo punta sa ating raw spot. Mas maganda doon at mas tahimik. Hindi na natin mapapasok yung motor sa sa spot natin. Pero gagawa natin ng paraan yan. Itong next natin na pupunta ang spot, ano rin to, pinupuntahan na rin namin dati. Nagka-camp kami dyan kasama yung mag-ina ko sa mga kaibigan. Ano siya, private property na inabandon na, sinubukang gawing resort. Pero hindi siguro na manage na maayos. Sabi ko lang na maganda sa dagat pag tag-ulan mabutik din pala. Alaya. Hindi pa ito mismo yung spot, kaya lang doon kasi mayroong gate na hindi kayang pasukin ng motor kasi mataas yung harang niya sa ibaba. Tao lang ang pwedeng pumasok. So may nakita akong trail na parang kakayanin ng motor. Compact naman yung sand. Mukhang pwede tayo dito. Ayun, lalabas din siya ng beach. Ay ko. Ay, sa mga interesado pala sa ganitong helmet, HJC C80 modular helmet ng HJC with Chick the zombie sisiw. Solid dito, pwede. Marami ring sabitan ng tarp. Tarp tent setup tayo kasi walang sabitan ng hammock. O parang meron, titingnan natin. Ito mga kaibigan, yung ating pwesto ngayon. Solong solo, walang bayad, libre, napakaganda. Sabit na tayo.
Hanggang dito na lang siguro. Baka hindi tayo makalabas kapag binaba pa natin sa ano, malapit sa dagat. Pababa pa natin si Purgas. Kasi pag naligo ako sa dagat, halos di ko siya makita dito. At least doon, alam ko kagad kung may lalapit. Mahirapan nga lang tayo umakyat. Pero bahala na. Let's cross the bridge when we get there. Sa ngayon, priority natin na may safety si Purgas. Welcome sa ating camp na may napakagandang view. Set up naman tayo ng ating camp. Sabit ng tarp. At maya maya lalakas na itong ulan. Kasi on the way dito napakalakas ng buhos. Pero papunta pa lang yung malakas na ulan na yun dito. Nag-iisang tarp T by G. Nagkalat ang mga langgam. Hindi tayo makakapaglatag sa buhangin. Wala tayo ngayon choice kundi maghamok na hindi ko alam paano natin gagawin. Dahil isa lang yung matibay na puno dito sa spot natin. Itong side lang na to. Pero bahala na. Sabit muna tayo ng ating ano, tarp. Ito naman kay Purgas na ating gabit. Hindi, mas magandang may pole to. Hanap tayo. Nature provides. Nakita na kagad tayo. Pwedeng pole, pwedeng panggato. Siyempre, hindi yan basta-basta tatayo sa ganyang kababaw na hukay lalo't buhangin. Pang stabilize lang yan. Tatalian pa natin to. Ang dami ng mga dahon ng mga tinik. Time. Hindi ko alam kung paano natin isasabit. Wala, may bitig talaga maglatag. Dami ng langgam. TYG Hammock. So, hindi sinasabi ng mga camping content creators sa kanilang mga viewers yung pagod ng pagsisetup. Tingin ko kapag pinagsama-sama itong tatlong sanga malalambot at payat, kakayanin yung bigat natin. So tali dyan, tapos sa taon hindi ko epekto.
Tatanggap! Para tatlo sila naghahati-hati sa bigat. Hindi pa. May chance. Okay. Ganun din, parang naglatag lang din ako sa mas buhangin. Sayad pa rin. Nice. Dahil nga minimalist setup tayo, medyo marami-rami tayong sinakripisyong hindi dalhin. Kagaya ng upuan, lamesa. Pero pag motocamper ka kasi, kailangan talaga matipid ka sa space eh. Kailangan mo talaga matuto na pag bawas ng dalahin. Kasi kung hindi, yung plano mong camping para makapag-distress ay baka makadagdag pa sa stress mo sa buhay. Gawa ako ng panggatong habang hindi pa umuulan. Hanip na ulan yan, inaasahan kong magpapa-presko sa atin eh. Pero okay na rin. Kita sana eh, solo rock camping in heavy rain. Ano naman yung heavy rain? Anyways, ito nga, yung panggatong natin eh gagawin kong sabitan ng gamit yung isang parte. Maraming sanga. Para yung gamit natin tinakakalat sa buhangin. Invest din pala kayo sa ganito, collapsible bucket. Pero wag tong ganitong mataas. Kasi natutumba pa pag puno. Mas maganda yung malaki pero malapad. I mean, malapad na mababa. Pang salo ko sana ng ulan eh. Hugas-hugas, di naman ulan. Bale, garantisado mamayang gabi ulan yan. Dito, sakto sa bagsakan naman. Pamerienda natin, grapes galing sa bahay. Gasa lang natin dito sa dagat at saan natin papakin. Ayos ah. Asim alat, sarap. Uy. Mahilig talaga ako sa prutas eh. Lalo nung na-realize ko kung gaano kalakas mag-produce ng sakit ng sugar. Kaya diba, lumaki tayo sa soft drinks, artificial juice, napakayaman sa sugar. So minabuti ko na pag may season ng prutas, sasamantalayin ko. Kaya ngayon, season ng citrus sa Nueva Vizcaya.
Yung seedless citrus na matamis. Promise, tamis nito. Sa condiments pala, no? Yung mga mahilig magluto sa camping, bili kayo ng ganito sa 6 pesos lang. Shopee. Tapos bili na rin kayo ng bag na lagayan or hanap kayo ng lagayang ma-reuse ninyo sa inyong pamamahay. Ayun, honey na. Honey! Oy! Gusto ko nga pala shoutout yung ating mga members. Kung hindi nyo nalalaman, yung mga secret spot na di-discover natin ay available ang exact location para sa mga members. Ngayon, syempre, baka sabihin nyo, well, sasabihin nyo nga, ang daya naman, bakit kailangan sa members at yung mga nagbabayad lang, or bakit kailangan bayaran yung exact location? Matagal ko pinag-isipan yan kasi sa totoo lang, kapag nagpa-membership ka, hindi naman guaranteed na malaki yung kita mo, lalo na ang nilagay ko lang ay minimum ni YouTube na 129 pesos na 30% pa yung ikakaltas ni YouTube. So para mag-match yung kita ko monthly doon sa kita ko sa membership, kailangan ko ng at least ano yun, 100 times 100 na members para mag-match yung regular income ko sa YouTube sa kita ko sa membership. So by limiting yung nakakaalam nung exact location ng raw spot sa mga members lang, nababawasan na actually yung views ng aking videos, yung videos natin. Kasi syempre iba mawala ng gana na hindi naman pala sasabihin yung exact location, so hindi na sila babalik sa future upload, di ba? Kaya magalala, may mga pupuntahan pa naman tayo na private campsite or kaya maintained ng barangay o ng LGU. Yun, willing ako i-share sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Dahil yun, kampante ako na kahit gaano karaming kamote camper ang dumagsa, merong magme-maintain at mag-aalaga ng lugar. Mas pinili kong ilimit yung nakakaalam at mabawasan yung income ko para maprotektahan yung kalagayan ng lugar. Kita nyo ang nangyayari sa mga sikat na tourist spot. Ito lang nung nakaraang long weekend sa Baguio, yung mga turista kain sa tabi ng daan, iwan ang basura sa tabi ng daan. Kaya hindi mo masisisi yung mga taga Baguio kung bakit naiinis sila sa mga turista eh. Bukod sa nagdudulot ng traffic, nagpaparami ng basura sa Baguio. Yung basura wala naman na magagawa dyan eh, pero yung pagiging responsable sa basura, yun ang wala sa mga kamote campers. Kaya hindi natin i-share sa mga kamote campers yung mga magagandang lugar na nadidiscover natin. Dilim na. Nalimutan ko, meron pala akong biniling tilapia kanina. Kailangan natin mag-ihaw. Kaso wala tayong uling, so kailangan natin magsiga at magpabaga ng panggatong bago tayo makapag-ihaw. Meron pala tayong gagawin para yung ating siga ay tumagal hanggang madaling araw, ganyan, na hindi natin binabantayan. Ngayon, dahil akala ko yung ulan, nagbitbit ako ng baong panggatong nang hingi ako sa tiyahing kong nagsasaing sa Degatong Nakalan. Okay na rin kasi yung mga nakuha nating panggatong medyo basa. Ilang araw na kasi nag-uulan din dito sa Pangasinan. So babad sa tubig, kailangan meron tayong maayos na panggatong pang simula ng apoy. So ganito gagawin natin. Hanap na tayo ng spot kung saan tayo magsisiga. Ito tayo para malapit sa motor. Hindi naman madadali yan. Para hindi masyadong mainit dun sa ating higaan, ayoko ilagay sa gitna. Saka ipababa ko pala tong tarp kapag lumalakas yung ulan. Ito. Kaya hindi pwede sa gitna. Dito dapat.
Okay, una natin gagawin yung pinakamatataba at pinakabasang kahoy. Naratag natin sa ilalim. Yan. Nakailera lang sila kung paano, gaano kalaki yung apoy o bonfire na gusto mo. Tapos susunod na layer, kailangan pag pinatong ay anong tawag dito? Perpendicular. Basta salungat doon sa direksyon ng unang layer. Papatong-patungin lang natin yung mga panggatong. Papayat ng papayat. Tapos yung pinaka tuyo at pinaka mabilis magliyab, yun yung ilalagay natin sa ibabaw. So ang siste kasi nyan, kaya galing sa ibabaw yung apoy, yung mga maliliit na panggatong, since sila yung madaling magliyab, sila yung unang mauubos. Habang nauubos ngayon yung nasa ibabaw na panggatong, yung mga baga nyan babagsak sa ilalim. Now since medyo basa yung panggatong sa ilalim, hindi sila basta-basta magliliyab. Unang magliliyab nyan yung layer na kasunod nung pinakaibabaw, kasi siya yung unang matutuyo eh. So effective to lalo na kung yung inyong mga panggatong ay mga basa. Hindi nyo na siya kailangang bantayan maya't maya na paliyabin ulit. Bahala na siyang mag-maintain sa sarili niya. Solid yan. Reverse bonfire. So ang dinner natin for tonight, jumbo tilapia. Hindi na ako magsasaing. Okay na to. Uy, nagpaparamdam guys, kumukurap-kurap yung ating ano. Ayan o. Anong pangalan mo? Oh. Kumukurap-kurap yung LED light. Kukurap yan. Ay, nahiya, no? Okay lang yan. Paramdam siya, basta isa mananakit. Okay, steady. Ganun mataas. Yeah. Actually tingin ko matagal maluluto yan. Taas eh. Chay, lapag na lang natin. Yan. Wala kung dito pa maluto dyan. Makain na tayo! Init. Parang ito ah. Castaway ah. Plato-plato ah. Yun nga lang, hindi tayo catch and cook. Buy and cook. Kainit. Oo nga pala. Yun naman na pinaalala sa akin eh. Nabanggit ko last time na nag-uusap na ulit kami ni Gulf Oil. At good news, tinanggap ko na yung kanilang offer na maging ambassador nila. So, ibig sabihin yan, makikinabang din kayo. Meron tayong mga pag-giveaway ng 1 year supply of Gulf Oil. So ganito yan. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-email sa akin ng picture o video na kayo ay nag-change oil gamit ang Gulf Oil. At iraraffle natin yan every end of month starting September. Yan. Bakit kailangan pakita pa na nag-change oil gumamit ng Gulf Oil? Bakit di mo na lang pamigay? Syempre kailangan pakita natin doon sa ating sponsor na may gumamit ng Gulf Oil dahil sa atin, na hindi sayang yung binabayad nila sa atin. Yun lang ang alam kong sure na paraan na may pakita sa kanilang may resulta yung trabaho ko. 1 year supply of Gulf Oil.
Siyempre, yung inyong proof na gumamit kayo ng Gulf Oil ay basehan ko kung ano yung bibigay ko lang sa inyo, pang scooter, pang manual, di ba? Pang tricycle, pang big bike. So, kailangan ng proof. Yun lang naman. Siyempre, kailangan nakasubscribe kayo sa atin, di ba? Nakalimutan ko pala linawin. Kapag sinabi ko 1 year supply, hindi 1 box ha, mga 5 pieces. Kasi every 2 months ka lang naman mag-change oil eh. Every 2.5 months. Ganun. 5 pieces na Gulf Oil for motorcycle. Grabe yung tinaas ng tubig. Gising ako kagabi, kala ko abutin tayo eh. May storm cloud sa ano, sa dagat oh. Hanip na ulan yan. Walang kahit isang patak na dumating. Mukhang ngayon palang parating ah. Champurado at inihaw na daing. Sarap. Naisip ko sa mga susunod na camp natin, makalulutuin natin mga hindi pang karaniwan, mga hindi masyadong palaging niluluto sa bahay, para one of a kind yung camping experience natin, di ba? Hindi yung lagi na lang pritong itlog sa umaga, o kaya kamatis, itlog maalat, ganyan. Ganito naman, champurado at inihaw na daing. Next time mag-steak tayo. Sa mga naghahanap ng mapapanood na outdoor or camping content creator, highly recommended ko si Outdoor Boys. Yun, legit yun. Solo lang yung siya nag-film ng sarili niya. Saka legit na may skills. Si Sander Badnick, sa din yun. Yung iba kasi napapanood ko, halatang may camera crew eh. Kasi ako bilang creator, alam ko yung pagod ng pagsiset-up ng camera tapos pagkilos sa camp. So alam ko na yung mga ibang camping creator, mga foreigner, alam ko kung sino yung may crew at kung sino yung solo talaga. Nakikita mo naman sa output eh. Kasi yung paglipat-lipat, pag-setup ng camera, iba't ibang angulo, yun ang pinaka nakakapagod versus dun sa pag-setup ng camp.
Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? You could gain from being nothing nicer. Know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You'll be just fine. Salamat sa pagtapos. Hanggang sa muli nating adventure.